ito po, gusto ko siyempre bilang isang dating senador, alam niyo po yung nangyayari ngayon na parang gusto pong paalisin si Tito Soto. Alam naman natin Mm. dalawang factor para sa akin. Unang-una, yung isang factor dahil nga yung mga kasama ng mga minorya ay napag-alaman diyan sa Blue Ribbon Committee report draft ay sasalang na. Pangalawa, dahil nga si Tito Sen ay talagang open na sinasabi, forthwith impeachment. Mukhang, ano pong masasabi niyo dyan, Sentry, sa kudita dyan sa Senado? Ito na nga eh, ang napaka-obvious na mga dahilan kung bakit nila ginagawa yan. Kasi gusto nila Opo. ng control, then sa Blue Ribbon Committee, maharas nila si President Marcos, may ipit nila yung mga programa, yung budget, di ba? Yun yung mga dahilan. Tapos ito nga, sa impeachment. Nakakalungkot kasi alam naman natin yung tama at mali dito. Di ba? Alam nyo si Senator Soto, kahit minsan magkahiwalay kami ng Opinion. opinion at saka yung political sides. Pero ano yan eh, institusyon na yan eh. Sa Senado yan yung pinakang matagal na senador dyan at saka nag-aaral yan. 1992 pa senador yan. Tapos pinag-aralan niya, hindi lang ito yung como artista, parang mababa ang tingin. Hindi. Nag-aaral siya ng rules. Kaya ano yan, magaling na parliamentarian. So, itong sa kanya, mas concerned siya sa institusyon, institusyon ng Senado. Hindi como itong yung dating Senate President, si Senator Chis Escudero, abogado siya, pero ginamit niya yung galing niya para baluktutin yung batas. Yung batas. Biruin mo yung forthwith eh. Napakaliwanag nun. Sila mga, sila pa yung nagja-justify nun. Hindi naman. Kumaga itong si Senator Soto, ano yan? Kung ano yung ikabubuti ng bansa at ng institusyon, maasahan mo yan. Ang isa pa niyan, na nung gusto ko ipakulong ni Digong, nung binawi yung aking amnesty. Si Senator Soto, Senate President siya, magkaiba kaming partido. Ako, minority ako. Siya yung Senate President. Pero pinigilan niya yung pag-aresto sa akin kasi walang warrant. Bawal yun. So, hindi niya pinapasok yung mga pulis. Diba? Kahit magkakampi sila ni Digong noong time na yun. Pero mali eh. So, hindi niya pinayagan. Sabi niya, wala silang warrant. Pagka ginawa niya yan sa'yo, pwede rin yan gawin sa lahat. So, kaya kailangan, So, yun yung mga, experience ko personally kay Senator Soto. Mm-hmm. Pero, Sentry, sa tingin nyo, ang pakay nila para mapaalis yan si Tito Sen is talagang maprotektahan na naman si Sara Duterte. Di ba? Yes. Para maproteksyonan at para gipitin si President Marcos. Kasi pag hawak mo na yung Blue Ribbon Committee, iaharas mo na lang ng iaharas yung admin. Hindi na ngayon, imbis na ang imbestigahan si Sara, ang imbestigahan na ngayon yung admin. O tapos, yun na nga, yung sa impeachment, syempre gusto nila, hawak nila yung Senate President, presiding officer yan. O tapos ito ngayon sa budget, di ba? Iipitin nila. Ngayon sa mga committee chairmanship, sila yung magmamando-mando. Yun, marami silang dahilan kung bakit nila gustong palitan si Senator Soto as Senate President, pero wala dun sa dahilan nila ay ikabubuti ng ating bayan. Balat boy, pare. Ba't may naririnig ako sound? Sige, saglit lang. Kayo muna ni Senator. Yun. Ganito po, Sentry. Ito pong, sa tingin nyo, if ever na umakyat po itong impeachment, naniniwala po ba kayo? Kasi para po sa akin, hindi po ako nangangarap eh. Hindi na ako nag-iintay na sa botohan. Ang hinihiling ko na lang kasi po is, gaya nga nung sinabi nyo, yung mabulat-lat lang yung
kasamaan, katarantaduhan ng mga Duterte at magpakita Yeah. sa sambayan ng Pilipino. Ano pong opinion niyo diyan, Sentry? Ako ganun yung ano ko, ang posisyon ko. Dahan-dahanin natin 'to. Makapasa sa form, makapasa sa substance, lumabas yung mga ebidensya sa House. Tapos pag nakita nila na, uy, mabigat pala ito, gaganahan na yung mga congressman pumirma nito para iakyat sa Senado. O sa Senado naman, nakita na eh. Sa House pa lang yung ebidensya. E di Opo. ngayon, hindi na nila mapipigil. Mm-mm. So, anong mangyayari nito? Di lalabas ngayon. Pagka lumabas yan, naku, makikita nung kababayan natin na Yes. grabe pala. Grabe Yes. pala ito. Yes. Ngayon, mararamdaman yan ng mga politiko. Mararamdaman nila yan at hindi natin tatanggalin yung posibilidad na merong magbabago ang isip. Kasi nakita namin yan nung sa corona impeachment. Mm-mm. Nagsimula yun, 13 yung pabor kay corona, 10 lang yung against sa impeachment ay for conviction. Pero nung lumabas na yung iba't ibang ebidensya, kinalaunan 3 na lang ang nag-acquit kay Chief Justice Corona, 20 yung nag-convict. So ganun yung nangyari doon. Mm. Kasi dito makikita naman talaga natin sa mga ano pa lang ni Sara Duterte, sa mga galawan pa lang po na yung mga ginawa niya, yung panunuhol sa mga DepEd officials na tig 50,000, tapos yung malupit yung AFP Youth Summit na libre ginawa nilang 15 million, nakakakilabo talaga di ba? Mhm. Na ano lang po talaga ng Supreme Court at pinapalabas na nga po nung nakaraan press con niya, parang gusto niyang sabihin sa taong bayan na wala na, parang naligtas na ako diyan. Ito na naman kayo, akbayan, Risa Ontiveros. Niyayari Oo. niyo ako. Technicality Mm. lang naman, initiation lang naman yung inano sa kanya So, ang sinasabi ko diyan pag rehash lang naman ito. Hindi. Ito ay issue na hindi nyo sinagot Correct. dahil pinatay yung impeachment. Kung sinagot nyo yan noon, tapos nilalabas natin ngayon, pwede mo sabihing rehash. Hindi nga iniwas-iwasan nyo yan Correct. Di ba, itong accounts issue, dun sa Quadcom, pinapapirma si Digong. Pirma ka na ng waiver para magkatapos-tapos na to. Kailangan niyang gumawa ng eksena para hindi siya mapapirma. Pero Sentry, Dapat tanong lang, hindi ka ba kinabahan nung umambang ganun Nakita ko umambang ganun